Dano hindi mababanggit na kaluluwa. Bahagi 2. Si Job ay naupo sa gitna ng mga abo. Nanghihina at nanginginig. Ang hangin sa paligid niya ay parang mabigat dahil sa lungkot at paghihirap. Taglay ng kanyang katawan ang mga sugat ng paghihirap. Dala ng kanyang espiritu ang bigat ng mga tanong na walang kasagutan. Ang dating malakas na lalaki ng silangan ay tahimik na nakaupo. Nasira ang kanyang balat. Ang kanyang lakas ay humihina. Ang kanyang kinabukasan ay walang katiyakan. Dahan-dahang umihip ang hangin sa lupa, itinataas ang alikabok dulot ng kumukupas na liwanag. Walang naging pareho. Ang mga bukirin na dating maunlad ay walang laman. Ang mga bahay na dating umalingaw sa tawanan ay tahimik. Ang tunog ng mga buntong hininga at malayong hangin ay napalitan ng tinig ng pagdiriwang. Ngunit hindi isinumpa ni Job ang Diyos. Hindi niya itinaas ang kanyang kamao patungo sa langit. Hindi siya humingi ng paliwanag. Sa halip, umupo siya at nagtiis. May paraan ng sakit para maalis ang lahat ng hindi kailangan. Nawawala ang mga titulo. Nawawalan ng kahulugan ang kayamanan. Nauubos ang lakas. Ang natitira na lamang ay ang kaluluwa sa harap ng lumikha nito. At sa sandaling iyon, ang pananampalataya ni Job ay hindi na pananampalataya ng kasaganaan. Iyon ang pananampalataya ng pagtitiis. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong bumibigat ang katahimikan ng langit. Ang mga tanong na dating gumugulo sa isipan niya ngayon ay bumabagabag sa puso niya. Bakit? Bakit ganito ang paghihirap? Bakit ganito ang katahimikan? Bakit ganito ang pagkatalo? Ipinagtanggol ni Job ang kanyang integridad. Hinanap niya ang puso niya. Sinuri niya ang kanyang mga kilos. Ngunit hindi niya mahanap ang krimen na magbibigay katwiran sa hatol. Hindi lang pisikal ang sakit na nararamdaman niya. Ito ay espiritual. Pakiramdam niya ay iniwan siya. Nakatago mula sa mukha ng isa na lagi niyang pinagkakatiwalaan. O kung alam ko sana kung saan ko siya masusumpungan. Upang ako'y makalapit maging sa kanyang luklukan. Nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa paghihimagsik, kundi dahil sa pananabik. Maraming beses nang nagsalita ang kanyang mga kaibigan, naghihikayat, nagwawasto, nag-aakusa, ngunit ang kanilang mga salita ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Hinangad ni Job na sumagot ang Diyos upang ihayag kung bakit napuno ng gayong kalungkutan ang kanyang mga araw. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila hanggang sa may narinig silang boses mula sa gilid ng kanilang pagtitipon. Si Elihu iyon, ang anak ni Barachel, mas bata kaysa sa iba, ngunit ang kanyang presensya ay may taglay na kalinawan at lakas.
Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng habag, at ang kanyang boses ay nanginginig sa taimtim na paggalang habang siya ay humahakbang palapit. Ipinaalala niya sa kanilang lahat na ang edad lamang ay hindi nagbibigay ng karunungan. Sinabi niya ng may pananalig, binabanggit ang kinasihang salita ng Diyos mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Maingat na pinili ang kanyang mga salita at sinabi niya, "Ako'y bata pa sa mga taon at kayo'y totoong matanda na. Kaya nga, natakot ako at hindi nangahas na ipahayag sa iyo ang aking opinyon. Aking sinabi, ang edad ang siyang magsasalita, at ang karamihan ng mga taon ang siyang magturo ng karunungan. Ngunit may espiritu sa tao, at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanya ng unawa. Hindi laging marunong ang mga dakilang tao, ni hindi laging nauunawaan ng mga matatanda ang katarungan. Nagsalita siya tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Ang isa na nagbabantay sa mga landas na tinatahak ng lahat ng tao. Na siyang nagliligtas sa mga mapagpakumbaba, na nagtuturo sa pamamagitan ng pagdurusa, na nagnanais na ilapit ang mga puso ng mga tao sa kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Elihu na ang sakit ay hindi palaging parusa. Ngunit kung minsan ay bulong ng Diyos na tumatawag sa mga tao pabalik sa kanyang sarili. Inilarawan niya ang awa ng makapangyarihan sa lahat, na kadalasang tumutubos ng buhay ng isang tao mula sa hukay. Nakinig si Job. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa unang mahinang liwanag na tumatagos sa kanyang paghihirap. Hindi mga paratang ang mga salita ni Elihu. Ang mga ito ay mga paghahayag na nagtuturo ng higit pa sa makalupang lohika patungo sa banal na layunin. Habang nagsasalita si Elihu, ang langit ay nagbago. Hinawi ng hangin ang alikabok sa kanilang mga paa. Hindi sinasadyang lumabo ang liwanag. Sa pangkalahatan, na para bang ang sanlilikha mismo ay umaasa ng isang bagay na higit na dakila kaysa sa pananalita ng tao. Nawala ang boses ni Elihu, at lahat ng mata ay nabaling sa abot tanaw kung saan nagsimulang magtipon ang mga ulap sa makakapal at paikot-ikot na mga patong. Isang ipuy po dumating, hindi magulo, hindi kaya. Binalot ng hangin ang liwanag, at binalot din ng liwanag ang kulog. Naninig si Job, hindi sa takot, kundi sa pagkamangha. Dumating na ang makapangyarihan sa lahat. Nang magkagayoy sinagot ng Panginoon si Job mula sa ipuy-po, ang kanyang tinig ay parang ingay ng kapangyarihan na higit sa unawa. Nagtanong siya, sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang kanan? Ang kanyang boses ay parang kulog, ngunit may taglay na kalinawan na tumatagos sa puso. Ngayon ay humanda ka na parang isang lalaki, tatanungin kita, at sasagutin mo ako. Nagliwanag ang kalangitan dahil sa bagyo habang binabanggit ng Diyos ang mga hiwaga ng sanlilikha. Nasaan ka noong inilatag ko ang pundasyon ng mundo? Nagsalita siya tungkol sa mga hangganan ng dagat, ang mga imbakan ng niebe, ang mga landas ng liwanag at ang kalaliman ng mga karagatan. Tinanong niya si Job kung siya ang nag-uutos sa umaga o kung ipinaalam ba niya sa bukang liwayway ang kinalalagyan nito.
Yumuko si Job habang nagpapatuloy ang tinig ng makapangyarihan sa lahat. Inilarawan ng Diyos ang ilan sa mga kamangha-manghang kababalaghan ng paglikha. Inihayag ng kanyang mga salita ang lalim at lawak ng kanyang karunungan, isang karunungang higit pa sa kayang hulaan ng tao. Mahuhuli ka ba ng biktima para sa iyo? O busogin ang gana ng mga batang leon? Kapag sila'y humihiga sa kanilang mga lungga, at itago ang kanilang mga sarili. Talagang tahimik at tahimik, ngunit ganap na alerto, nag-aabang sa kanilang biktima. Tinuruan mo ba ang mga kambing sa bundok kung paano maglakad at tumakbo? At ligtas na tumalon mula sa mapanganib na gilid ng mga bato. Alam mo ba kung kailan sila manganganak? Mabibilang mo ba kung gaano katagal nila dinadala ang kanilang mga sanggol sa kanilang mga tiyan? Sa itinakdang oras, sila umuyuko at dinadala ang kanilang mga anak. Tinatapos nila ang kanilang mga sakit sa panganganak. Binigyan mo ba ng mga pakpak at balahibo ang avestruz, na nag-iwan ng kanyang mga itlog sa lupa? At pinapainit sila sa alabok, nalilimutang baka madurog sila ng paa. O upang durugin sila ng mabangis na hayop, na hindi maabala na ang kanyang pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. Siya'y nagmatigas laban sa kanyang mga anak, na parang hindi kanya. Ang kanyang pagpapagal ay walang kabuluhan kung walang takot. Bakit? Paano niya nagawang maging ganoon na lang kawalang malasakit sa kanyang mga anak sa panahong sila ay napakahina at mahina pa? Ito ay dahil pinagkaitan siya ng Diyos ng karunungan. Ni hindi man niya siya binigyan ng unawa. Ngunit kapag itinaas niya ang kanyang sarili upang tumakbo, maaari niyang ipahiya ang kabayo at ang sakay nito. Ikaw ba ang nagbigay sa kabayo ng dakilang lakas nito? Binihisan mo ba ang kanyang leeg ng nanginginig na kiling? Ang kaluwalhasyan ng kanyang pagsinghot ay kahanga-hanga. Pinalulukso mo ba siya na parang bala? Ang kaluwalhasyan ng kanyang pagsinghot ay kahanga-hanga. Sa mga labanan sa larangan, sa bundok o sa lambak, hindi siya kailanman nagpapabagal ng kanyang mga hakbang. Ngunit lumalabas ng may sigasig upang salubungin ang mga armadong lalaki. Tinutuyan niya ang takot at hindi nababagabag. Ni hindi siya humihiwalay sa kumikislap na espada, sibat o javelin. Tinatakpan niya ang lupa ng bangis at put. Walang tumitigil sa tunog ng trompeta. Dahil ba sa iyong karunungan kaya pumapailan lang ang lawin? At iniunat ang kanyang mga pakpak sa dakong timog. Sa iyong utos ba'y pumapailan lang ang agila at gumagawa ng kanyang pugad sa mataas? Siya'y nananahan at nananahan sa ibabaw ng bato. Sa ibabaw ng malaking bato. At ang matibay na lugar. Mula roon, minamasdan niya ang biktima. Nakikita ito ng mga mata niya mula sa malayo.
Sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang kanyang pagdurusa. Malinaw na nakita ni Job ang kanyang sarili sa harap ng Diyos, isang taong may hangganan ang pangunawa, ngunit minamahal ng isa na namamahala sa lahat ng nilikha. Pagkatapos ay muling nagsalita ang Panginoon. Masasaway ba sa kanya ang nakikipagtalo sa makapangyarihan? Nanginginig ang mga labi ni Job. Inilagay niya ang kamay niya sa bibig niya. Nagsalita siya ng mga bagay na napakalalim para sa kanya. Mga misteryong napakalaki para maintindihan. Ngunit hindi pa tapos ang Panginoon. Mula sa ipo-ipo, hinamon niya si Job gamit ang mga imahen ng Behemoth at Leviathan, mga makapangyarihang nilalang na hindi kayang paamuin ng sinumang tao. Sa pamamagitan nila, ipinakita niya na ang kanyang kapangyarihan ay higit sa lahat ng lakas. At ang kanyang soberanya ay lumalampas sa mga hangganan ng tao. Naunawaan ni Job. Kung ang Diyos ang namamahala sa napakaraming puwersa, tiyak na siya ang namamahala sa bawat detalye ng buhay ng tao. Habang humuhupa ang ipo-ipo, itinaas ni Job ang kanyang mga mata at umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Buong pagpapakumbaba niyang inamin, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay, at walang layunin mo ang maaaring pigilan sa iyo. Sinabi niya, narinig kita sa pamamagitan ng pakikinig ng tahina, ngunit ngayon ay nakikita ka ng aking mata. Si Job ay binago, hindi dahil sa mga sagot, kundi dahil sa isang paghahayag ng Diyos mismo. Hindi siya winasak ng kanyang pagdurusa gaya ng balak ng kaaway. Pinalalim siya nito, iniangkla ang kanyang kaluluwa sa kadakilaan ng makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos ay humupa ang bagyo. Tumigil ang hangin. Isang mapayapang katahimikan ang bumalot sa buong lupain. Pinanood ng asawa ni Job ang kanyang asawa habang dahan-dahang bumangon at bumabalik ang lakas sa mukha nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso nito, kitang-kita sa kanyang mga mukha ang ginhawa. Ang lungkot na nakaukit sa kanyang mga mata ay nagsimulang mawala, napalitan ng panibagong lambing at pag-asa. Ang mga kaibigan ni Job ay humarap na may pagpapakumbaba. Inutusan sila ng Panginoon na magdala ng mga handog at ipanalangin sila ni Job. Sumunod sila at si Job, nang may habag, ay taimtim na nanalangin. Ang kanyang mga panalangin ay umalingaw-ngaw na parang insenso at tinanggap ito ng Diyos. Pagkatapos ay dumating ang punto ng pagbabago. Ang sandaling itinakda ng langit. Itinala ito ng simple ng kasulatan. At ibinalik ng Panginoon ang mga paghihirap ni Job nang ipanalangin niya ang kanyang mga kaibigan. Sa isang iglap, nagbago ang takbo ng panahon. Bumalik ang biyaya na parang baha pagkatapos ng tagtuyot. Ang kanyang lupain na naging tuyo at tigang ay biglang tumubo ng luntiang damo upang pakainin ang kanyang mga tupa, baka, kamelyo, at asno. Ang mga hayop na ito ay nagsimulang magparami ng kamangha-mangha. Nanumbalik ang kalusugan ni Job at ang kanyang kabataan ay nanumbalik.
Bumalik sa dati ang kalusugan at kinang ng kanyang balat. Nabawi ang lakas ng kanyang katawan, at muling nagliwanag ang kanyang mga mata. Lumaki ang kanyang sambahayan, doble ang yaman kaysa sa dati niyang pag-aaral. Dumami ang mga kawan sa kanyang mga bukid. Ang mga tagapaglingkod ay naglakbay sa kanyang tahanan ng may panibagong layunin at kagalakan. Pinagpala ng Diyos ang mga huling araw ni Job ng higit pa kaysa sa kanyang pasimula. Tumanggap siyang muli ng mga anak na lalaki at babae. Mga batang ipinanganak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Kilala ang kanyang mga anak na babae dahil sa kanilang kagandahan, at binigyan sila ni Job ng mana kasama ng kanilang mga kapatid na lalaki. Niyakap ni na Job at ng kanyang asawa ang bagong panahong ito nang may pasasalamat. Ang kanilang mga puso ay malaya mula sa mga anino ng dating kalungkutan. Ang tahanang dating umalingaw sa panahon, ngayon ay umaapaw sa tawanan, musika, at tunog ng bagong buhay. Ang mga patio na bato ay nagpanatili ng init ng mga pagtitipon ng pamilya. Pinuno ng mga sinaunang karpet at inukit na mesang kahoy ang maluluwag na silid ng kagalakan at pagdiriwang. Nagliliwanag ang mga lamparang langis hanggang sa kalaliman ng gabi, habang ibinabahagi ni Job ang karunungan sa bagong henerasyon, na nagsasalita tungkol sa Diyos na nagpapanumbalik at sa manunubos na nabubuhay. Nabuhay si Job ng 140 taon, at nakita niya ang kanyang mga anak at mga apo hanggang sa 4 na henerasyon. Napapaligiran ng pamilya, siya ay pumanaw mula sa mundong ito na puno ng mga araw. Isang buhay na hinubog ng pagsubok, binago ng paghahayag, at kinoronahan ng kabutihan ng Diyos. At ang patotoo ng kanyang paglalakbay ay hindi nananatili bilang isang kwento ng pagdurusa, kundi bilang isang testamento sa banal na katapatan. Isang paalala na kahit tila tahimik ang langit, ang Diyos ay gumagawa sa mga paraang lampas sa ating pangunawa. Itinuturo sa atin ng kwento ni Job na ang sakit ay hindi kailanman ang huling kabanata. Ang Diyos na nakakakita ng wakas mula sa simula ay kayang kumuha ng ating mga abo at muling bigyan ito ng buhay. Kahit sa mga panahon ng katahimikan, siya ay gumagawa, nagpapanumbalik, at humuhubog sa atin upang tayo ay maging mga taong mas nakakakilala sa Kanya. Tulad ni Job, naway kumapit tayo ng mahigpit sa katotohanan na ang ating manunubos ay buhay. At na walang layunin niya para sa ating buhay ang mapipigilan kung tayo ay mananatiling matatag sa ating pananampalataya sa Kanya. Mag-subscribe sa Bible Faith Express para sa mas makapangyarihang mga kwento sa Biblia, mga aral na nagpapatibay ng pananampalataya, at inspirasyon mula sa salita ng Diyos. Pindutin na ang bell para hindi makaligtaan ang susunod na episode.